Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Juan Kabanata 6, talata 30 hanggang 35. Sinabi ng mga tao kay Jesus na ang kanilang mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa langit. At sila ay itinuwid ni Jesus. Sinabi niya, "Pakatandaan ninyo na hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Dahil ang tinapay na galing sa langit ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan." Kaya sumagot ang mga tao, "Bigyan po ninyo kaming lagi ng tinapay na ito." Sumagot si Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Mahalaga ang mga salitang pagkagutom at pagkauhaw. At ang pinapatungkulan ng ating Panginoon dito ay hindi lamang pagkagutom at pagkauhaw na pisikal. May mga mas malalalim na gutom at uhaw ang sangkatauhan. Maraming tao ang gutom sa pag-ibig, sapagkat ang isang taong gutom ay nakararamdam ng isang kawalan, isang malalim na kahungkagan sa kanyang loob, sa kanyang kaluluwa at espiritu, sa kanyang pagkatao. At ito ay nais ng taong punuan. Ngunit kung mali ang bagay na ipampupuno sa kawalan na ito, ang tao ay mananatiling gutom. Ang pagkauhaw ay hindi lamang pagkauhaw sa pisikal na tubig. Ngunit ito ay pagkauhaw na napakalalim, nasa kaibuturan ng tao. Maraming tao ang tinatawag na uhaw sa pagmamahal, uhaw sa kahulugan, uhaw sa atensyon, uhaw sa sariling pagkakakilanlan. Ito ang kalagayan ng sandaigdigan. Ito ang kalagayan natin ngayon. Kaya nga ang tao ay lito, nagmamadali, nag-uunahan upang punuan ang mga pagkagutom at pagkauhaw na ito. Ngunit kadalasan ng mga tao ay nakakakuha ng maling solusyon. Mga kalutasan na iniaalay lamang ng makalupang paraan. Kaya ang tao ay nananatiling gutom pa rin. Ang tao ay nananatiling uhaw pa rin. Kaya binigyan din ni Jesus sa ebanghelyong ito na hindi si Moises na isang tao lamang ang nagbigay ng pagkain mula sa langit, kung hindi ang Diyos. At binibigyang diin ni Jesus sa mga salitang ito na tanging ang isang pagkain mula sa langit ang pagpuno sa gutom ng tao at makakatighaw sa uhaw ng tao. Sapagkat sa likod ng napakaraming pagkagutom at pagkauhaw ay isa lamang ang sinasabi. Ang tao ay gutom at uhaw sa totoong pag-ibig. At ang pag-ibig na hinihintay ng tao ay isang pag-ibig na walang kondisyon. At ito ang hinahanap nating lahat. Isang pag-ibig na kayang mahalin tayo kung sino man tayo. Kasama ng ating nakaraan, kasama ng ating mga pagkakalugmok at pagkadapa, kasama ng ating napakaraming sugat dahil sa dinaanan nating kasaysayan, kasama ng mga pangamba at takot natin sa kinabukasan. Nangangailangan ng tao
Nangangailangan tayong lahat. Tayo ay gutom at uhaw sa isang pagmamahal na kaya tayong yakapin ng buong buo. At ito ay ipinakita sa katauhan ni Hesukristo, totoong tao at totoong Diyos na nanggaling sa langit. Upang noong tayo ay yakapin ni Jesus sa kanyang mga bisig, maranasan din natin na tayo ay niyayakap ng langit. At kung tayo ay mananampalataya at tatanggapin si Jesus sa ating buhay, hindi na natin kailangang mamalimos ng pag-ibig at pagmamahal sa kung kani-kanino at kung saan-saan. Sapagkat natagpuan na natin ang isang pagkaing hindi na mawawala kailanman. Ang tao ay mabubusog hindi sa material na bagay. Mabubusog siya sa isang pag-ibig na dakila na mula sa kalangitan. Matitigahaw ang uhaw ng tao hindi sa pisikal na tubig, kung hindi sa isang tubig na nagbibigay buhay. At ito ang ating Panginoon. Sa araw na ito tayo magpasalamat at tayo ay magnilay na si Jesucristo ay nag-alay ng kanyang buhay buong buo para sa atin upang pahintuin ang malalalim nating pagkagutom, ang malalalim nating pagkauhaw, upang bigyang kasagutan ang ating paghahanap, upang bigyang kahulugan ang ating buhay. Makikita natin ito nang si Jesus ay pumasok sa kasaysayan ng tao. At sa araw na ito, sinasabi ni Jesus na nais niyang pumasok at makiisa sa kasaysayan nating lahat, upang hindi na tayo magpadalos-dalos na maghanap ng kasagutan sa daigdig, sa sangkalupaan, sapagkat ang kasagutan ng lahat ng gutom at pagkauhaw natin ay nanggaling sa kalangitan, bumaba sa lupa, at ito ang ating Panginoon. Pumasok sa ilalim ng lupa, inilibing, ngunit bumangon at nagtagumpay sa libingan at kamatayan. Kaya ang iniaalay niyang buhay ay isang buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.